Purihin ng Diyos, umagang ito na tayo lahat ay pinagpalang Panginoon. Kanina pa sa Sunday School, purihin sa ating Panginoon sa mga pagpapalang spiritual na natamo natin. At salamat din sa mga patotoo, sa mga mensahe ng mga awitin. Purihin ng Diyos at higit sa lahat na sa oras na ito. Tayo mag-aaral muli ng kanyang banal na salita. Kailangan ko lang mga kapatid na sama niyo sa panalangin. Aking pagtayo. At bago lahat tayo sandali ay yumuko at manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat, salamat sa oras na ito. Muli kami mag-aaral ng banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, yung pauna at pag-ipisan ng Espiritu Santo. O maggabay sa aming pag-aaral. Ikaw magpakita mang Diyos kung ano yung kalooban mo sa amin. Makita namin yung katotohanan. Marinig namin namang Diyos. Maunawaan at higit sa lahat, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan. Ito'y aming may pamuhay sa araw-araw. Sa kalalago na yung panampalataya, sa kaluluwalhati mo, Panginoon, bigyan ka ng kaluguran at higit sa lahat na patuloy na kami magtagumpay sa iyong buhay spiritual. Tulungan mo ang Diyos, yung alipin na itinayo, bigyan mo nawa ng karunungan ng gagaling sa iyo. Ikaw mangusap, ikaw magsalita, Panginoon. Madama muli ang banal na presensya, madama yung pag-ibig, at higit sa lahat na matugunan ang pangailangan ng bawat isa. Tawag na higit sa aming mga buhay spiritual. Sa pangalan pa Jesus, sa amin na lang. Kukunin po natin yung ating pag-aaralan dito po sa sa 1 Peter. Dito po sa chapter 5, verse 5 hanggang 7. 1 Peter chapter 5, verse 5 hanggang 7. Yan din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. O kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y maglingkuran. Sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Datapwan nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang Kanyang itaas sa kapanahunan. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Sabi natin sa English, likewise you younger, submit yourselves unto the elder. All of you be subject to one another and be clothed with humility. For God resists the proud and give grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ang pamagat po kukunin nandito sa verse 5, be clothed with humility. Sabi po rito, kayo'y, sabi niya, lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Sabi niya, magbihis ng kapakumbabaan. Purihin ng Diyos na ito'y binigay niya sa atin. At alam niyo mga kapatid na kung titignan mo sa mga sulat ni Pedro, yung isa sa itong sinulat niya ay patungkol sa humility o kapakumbabaan. Para bagang kung iisipin mo, yung unang karanasan o buhay ni Pedro bilang apostol, yung umpisa pala niya, siya'y mapusok. Meron siyang tinatawag na yung overconfidence sa kanyang sarili. Meron siyang pride at higit sa lahat na meron siyang tinatawag na
lakas ng loob, lakas ng loob. Pero alam niyo ba na si Pedro doon sa kanyang pagiging mapuso, nung una siya'y nabackslide. Dahil idininay niya ang ating Panginoon. Ngayon siya nakapanumbalik, mga kapatid. Ganda yung pag-aaral natin kanina, yung to walk in the Spirit, di ba? Si Pedro nung umpisa, hindi siya doon lumakad, kundi mas nauna yung kanyang sarili niya kasi yung kalooban ng Panginoon. Kaya ito yung naisulat niya sapagkat yung naging karanasan niya. Mga kapatid, ito ating pag-aaralan, yung sabi nga rito na sinabi ni Pedro na be clothed with humility. Ngayon, ano ibig sabihin ng humility? At ito yung aking mga naipon dito, yung ibig sabihin ng humility. Sabi niya rito, the quality of being free from pride and arrogance. Yan, quality of being free. Yung may kalayaan mula dun sa kataasan. O kaya dun sa mga, ano ba yung arrogance? Halos parehas yun, pride and arrogance. Kataasan, pagmamapuri. Yan. Yung isang magandang nito, meaning ng humility, yung kakumbabaan sa kaisipan at sa espiritu. Lowliness of mind and spirit. At yung huli, having an accurate estimate of oneself. Nalalaman mo kung ano yung kalalagayan mo sa sarili. At mga kapatid, ito'y isang pinakadakilang patotoo ng isang Kristiyano, yung pagiging mapagpakumbaba, humility. At alam nyo ba na yung pagpapakumbaba, kinopya ng diablo yan. Kaya dito sa Biblia, tinukoy din yan eh. Merong true humility at merong tinatawag na false humility. Lahat ng ginagawa ng mabuti ng Panginoon, kinukopya ng diablo para lilituhin ang tao. Kaya sa kapanahon na natin ngayon, mayroon din naman nagdadala ng false humility at sa mga tunay na Kristiyan, nandun naman yung true humility. Ngayon, ano ibig sabihin ng false humility? Mga kapatid, unang-una na halimbawa dun yung panlabas lang, yung kakumbabaan, pero sa loob ng puso, nandun pa rin yung pride. Nandun pa rin yung kataasan. That is false humility. Panlabas lang, pero wala sa loob. Pangalawa, nakikita mo yun sa mga nag-worship din. Sa worshiping. Kasi pag sa buhay ng Kristiyano is patungkol sa worship. Sa loob at sa labas. Yung sa pag-worship naman, ito'y idinadaan dun sa mga religion, mga false religion. Alam niyo kung bakit? Nagpapakumbaba rin sila eh. Dahil sila nag-worship. Pero ang wino-worship nila, hindi tunay na Diyos. False God. Why? Sabi doon sa Bible kasi, doon sa Colossians chapter 2:18, kung babasahin natin, let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility. Sa King James Version, voluntary humility yan. Sa New King James, false humility, sabi niya, and worship of angels. Ayan, di ka mo, may nag-worship ng angels. Intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Pag titignan mo sa verse 20, sabi niya, not holding fast to the head, yung sa ulo, na walang iba, ating Panginoon. From whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Sinabi ni Pablo yun sa mga taga-Colossians. Pero hindi lang worship of angels. Yung wino-worship nila yung namatay ng mga apostol, mga saints. Wino-worship nila si Mary, mga kapatid, at nagpapakumbaba rin. That is false humility na tinutukoy dito sa Biblia.
Mga kapatid, worship nila yung tao. You don't have to worship the creation. You have to worship the Creator. Isa nangyayari, mga kapatid. Kaya, kinope yan. At hanggang sa ngayon, kaya maganda yung pag-aaral natin, you have to walk in the Spirit para maalaman mo yung katotohanan. We are guided by the Holy Spirit in every way. Especially when it comes pag nag-worship tayo sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Tapos, sasabihin na naglilingkod din kami sa Diyos, hindi lang kayo. Hindi tayo naninira, but we are talking from the Word of God. Nanawa kung sino man nakikinig sa mga oras na ito. Maunawaan nila yun. But some, out of ignorance, they have that false humility, worshiping false gods. Yung iba naman, ayaw umalis. Basahin mo na word for the word sa Bible, lalabanan pa rin yan. You see, it's the Word of God against you. Lalabanan mo yung salita ng Diyos, nilalabanan mo ang Diyos. Tapos mag-worship ka pa rin sa Panginoon, sabihin mo lang sa Diyos ka. So, makita natin mga kapatid. But you know, ang napaganda sa pag-aaral natin sapagkat pag-aaralan natin yung unang-una, yung halimbawa ng humility. The best example ng humility, wala iba ating Panginoon. Na ito mga kapatid, inilagay sa harapan natin, sabi nga, para tayo magsisunod sa kanyang habang. It was said before us that we will follow His footsteps. At it will be a blessing and benefit sa atin sapagkat alam ko na sa mga Kristiyano, nandun yung kakabunguban, but give us more encouragement na higit natin ipagpatuloy ito, makakita sa atin si Kristo. We have to resemble Christ in His life. In our words and in our action, in everything. Mga kapatid, sa umpisa ay maaaring hindi. But it's a progressive thing. As we walk in the Spirit at lalo natin nakikita yung liwanag ng salita ng Diyos at ating itong naunawaan at sinusunod, lalo tayo nagpapakumbaba. Yan gusto kong basahin mga kapatid, yung example ng ating Panginoon. At kung titignan natin dito sa aklat ng Philippians, dito po sa chapter 2, verse 5 hanggang 8. Sabi rito mga kapatid, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Philippians 2, 5 hanggang 8. Na siya'y bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pagpatuloy natin. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat-lahat ng pangalan. Mga kapatid, nakita mo yung humility doon. Yung humiliation. Na bagamat siya Diyos, mga kapatid, hari ng hari, the King of Kings, Lord of Lords, bumaba sa lupa. Iniwanan yung kalalhatian sa langit at siya bumaba sa lupa upang kunin yung katawang tao. Idinagdag niya sa kanyang pagka-Diyos yung katawang tao at siya'y nag-anyong tao. Hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Sabi niya rito. At nag-anyong alipin nakitulad sa mga tao. Pag makita mo yung birth ng Panginoon, magmula sa kapanganakan, pinanganak siya saan? Sa sabsaban. Doon sa manger. Kasama yung mga hayop. That is, bagamat siya mayaman, naging pinili pa niyo maging pobre para tayo ay maging mayaman. Bagamat siya Diyos, siya nag-anyong tao.
Ano pa mga kapatid? Nagpunta siya rito hindi para pagsilbihan, kundi siya ang maglingkod. Mga kapatid. Nagpunta siya rito para sundin yung kalooban ng Diyos Ama. He's an example of humility and obedience. But kung titignan mo, hindi lang sa pagsunod, sabi rito, kundi nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Sa kamatayan sa krus. Kaya kung titignan natin nung pag-aral natin 7 last words, yung paging masunurin hanggang sa krus, nagkaroon ng benepisyo rin sa atin yan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hindi naman tayo ipapako na sa krus. Literally, sapagkat iyan ay ginawa na ng Panginoon. Ngunit, ang aral na dala-dala ng ating Panginoon, na nakita natin, ito ang magiging inspirasyon na tayo rin ay higit pang maging mapagkumbaba. At sapagkat, mga kapatid, sa mga oras na ito, ito yung pinapangaral sa atin ng Panginoon, pinapaalala. Dahil nandito pa tayo sa lupa. Nandito tayo sa panahon ng probation. We're still in the midst of tests and trials and temptation. We're subject to sin. We're subject to worldliness. Meron pa rin pakikipagdigma. Meron pa rin pakikipaglaban. Meron pa rin kahirapan na darama ng bawat isa. Meron pa rin karamdaman. Makagandama pa rin tayong kalungkutan. But still, tandaan natin, behind those things, sabi natin, nandun ang Panginoon. Kaya, naaralan tayo na paano tayo higit na maging mapagpakumbaba. And, tulungan niyo ako mga kapatid dito na higit tayo may paliwanag ito. At itibuksan natin una sa Jeremiah. Jeremiah, dito po sa chapter 9 ng Jeremiah. Dito po sa verse 23 and 24. Jeremiah 9:23-24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Umagmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon, na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, yung pagmamapuri, bago tayo pumunta doon, sa mayroong pagmamapuri sa sanlibutan ito. At unang tinukoy dito ni Jeremiah yung wisdom. Let not the wise man glory in his wisdom. Di ba, ang tao pag matalino, nagmamapuri siya sa kanyang sarili. Hindi ko naman sinasabi yung wisdom from the Lord, kundi wisdom na nasa sanlibutan. Yung wisdom without God. Kaya makita mo yung mga matatalino. Kung minsan marami mga scientists hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa creation, hindi siya naniniwala sa evolution. Ito yung tinutukoy doon. Na sinabi ni Jeremiah, let not the wise man glory in his wisdom. Bakit? Paano mo kabagmamapuri kung yung wisdom na yan ay hindi ka naman naniniwala na mayroong Diyos. Hindi ka naman nakakasunod sa mayroong Diyos. Alam mo kung bakit? Because the wisdom of the world, sabi dito sa James, is a foolishness unto God. Kamangmangan lang yan sa Panginoon.
Sapagkat ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid, yung spiritual wisdom. Ano yun? Nasabi rito sa verse 24, but let him who glories glory in this that he understands and knows. Sabi niya rito. Na, sabi rito na, sa Tagalog, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. Mga kapatid, isa pang nagmamapuri ang tao dahil sa kanyang kapangyarihan. Power. Kung ang tao, bakit meron siyang kapangyarihan? Malakas siya, makapangyarihan sa politics, minsan sa kapangyarihan ginagamit sa kasamaan. Di ba mga kapatid? Totoo yan. Yung kapangyarihan dapat nasa iyo. Yun ang dapat magagamitin mo sa mabuti, hindi masama. At yung kapangyarihan yun, hindi nakakalugod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ang gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng yung kalakasan na pang-espiritual. Kung malakas ka sa pangangatawan, pero wala ka namang kalakasan sa spiritual, baliwala lang yun. Kasi lahat ng mga yan ay lilipas, mga kapatid. Sabi nga, yung wisdom ng tao, lilipas yan. Lilipas yung kanyang kalakasan. Pangatlo, yung kanyang mga possession, riches, money, possession, fame, mga kapatid. Yung physical beauty. Yan, pinagmamapupuri yan eh. Kaya kumikita yung mga TikTok dyan eh. Yung mga sa Facebook, pinagkakabalahan niyang tao kung ano-ano yung mga yun. Pero pagpatungkol sa salita ng Diyos, tingnan mo yung mga nag-view-view. Compare mo dun sa binubview sa sanlibutan. Kukunti. Sapagkat masigit nilang kinikilala yung mga bagay na nasa sanlibutan kaysa nasa Panginoon. Pero sa Kristiyano, ginagawa pa ba natin yan? Pag makita natin yan, huwag natin pansinin yan. Minsan meron pumapasok doon sa aking account na mga makasalibutan, binablock ko kagad para hindi na bumalik. Mga kapatid, nawa, hindi tayo ma-influencehan dyan. Sa lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, hindi nalulugod ng Diyos. Ngayon, bakit natin ito sinasabi? Kasi sabi ng Panginoon, kundi magmamapuri sa ganito ang lumuwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala, ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahan loob. Tingnan niyo mga kapatid. Makilala mo ang Panginoon. Maunawaan mo na He is not just God, mga kapatid, but He is a loving God. He is a loving God. Siya Diyos ng kagandahan loob, tapos He's a God of justice, and He's a God of righteousness. Yung tatlong yun, mga kapatid. Na kung makilala mo ang Diyos, maunawaan mo yung pag-ibig niya sa iyo. Nasa kabila na ikaw ay nasa kasalanan, isipin natin mga kapatid, yung dati natin, minahal tayo ng Panginoon. Alam niyo ba na lahat ng tao minahal ng Diyos? Minamahal pa rin hanggang sa ngayon. At ibig niya na ibigay ang kanyang katwiran. Ibig niya higit pa siya makilala na tunay na Diyos na nagmamahal. Na wala sa kanyang puso na ibigay lang pinaka-the best sa lahat ng tao. At mga kapatid, kaya natin ito pinag-aaralan. Sapagkat ibig niyang bigay ng Panginoon, imbis na wisdom sa salibutan, gusto niya ibigay spiritual wisdom. Imbis na yung kalakasan na pang-tao lang, physical, ibig niya idagdag yung spiritual strength. Hindi naman pinagbabawal, magkaroon tayong malakas sa pangatawan o malusog. Hindi naman pinagbabawal magkaroon tayong kamanong material, but higit may mas dakila dyan yung spiritual riches, mga kapatid. Amen? Amen. At higit sa lahat,
Kung iba, meron silang kagandahan pang pisikal, hindi naman lahat, meron yun. Pero sa Panginoon, bibigyan niya lahat yung spiritual beauty. At mga kapatid, dito, mga kapatid, ang siyang magiging daan na kung makilala mo kung kaano kadakil ang Panginoon, ito ang maging daan higit kang magpapakumbaba. Bakit, mga kapatid? Sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita, maunawaan mo ang Panginoon, makita mo rin ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, minahal tayo ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, binibigyan niyo ang daan na ito na tayo magpapakumbaba. At minamahal tayo at God loves you at He's willing to forgive all people from their sins. That's the first way to humility. Humility is necessary to repentance. Hindi ka pwedeng makakapag-lapit sa Panginoon kung wala kang kakumbaba. Kung hindi mo matanggap sa iyong sarili na ikaw ay makasalan sa harapan niya, paano kang pagsisi? Paano kanya patatawarin? May mga tao hanggang sa ngayon, meron silang self-righteousness. Meron silang sariling katwiran. Meron silang good works. Mga kapatid, at iyon ang pinagmamapuri nila. Wala tayong ipagmamapuri sa Panginoon sapagkat lahat ng ating ginawa nung tayo nasa kasalanan ay maruming basahan lang sa harapan niya. At ang mahalaga sa Panginoon, nung tayo naligtas, ang lahat ng ating ginagawa ngayon ay ginagawa natin sa kanyang pangalan. Amen. Now, with humility necessary for repentance, He gives grace to the humble. Amen. Mga kapatid, sabi po rito sa ating binasa, na dito sa verse 5, na sabi niya, you all be subject to one another and be clothed with humility, for God resists the proud and give grace to the humble. Kaya natanggap natin yung grace ng salvation, yung kaligtasan. Amen? At ito ang nagbigay ng daan na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya nung lahat ng tao ngayon na nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, naging Kristiyano sila. At anong nakita mo? Kakumbabahan. Amen? Dati ikaw ay may kayabangan. Dati kung ikay nakikipag-inuman, akala mo ikaw ay siyang pinakamalakas. Pero nung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, naging ikaw ay parang tupa. At mga kapatid, sabi pa rito sa ating binasa, sabi ni Pedro, sabi rito, ganin naman kayo mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kakumbabaan. Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Yes, all of you be subject to one another. Inaaralan yung mga kabataan na sila ay magpakumbaba. Na sila magpakumbaba sa mga matatanda. Ngayon, bago natin talakayin yun, kasi may mga kabataan na walang respeto sa matatanda. Pero sa loob ng iglesia, inaaralan din yung mga kabataang Kristiyano na maging mapagpakumbaba sa mga elder. Sino yung mga elder sa iglesia? Yung mga ama natin sa pananampalataya, mga pastor natin, mga ministro. Pero ang mga elder kasi, sila rin ang unang nagpakumbaba sa Panginoon. Kaya sa pamagitan ng kanilang mga buhay,
yung magandang halimbawa na ipinapakita nila. They deserve respect. They deserve obedience. Kailangan. Kaya kung sila nangangaral, sila yung ating mga magulang sa pananampalataya, dapat nawa sinusunod. Kasi sila ang ipinagkaloob sa kanila ang responsibilidad ng Diyos. Naalagaan ang kawan. Kaya kung oras ng kainan, anong sabi nung yung ating elder? Abay, paano kayo kakain yan? Kayo natutulog. Di ba? Kaya huwag kayo matutulog pag sa oras ng kainan. Hindi kayo makakain. Oh. Sa oras ng kainan, dapat kayo masigla. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pagkauhaw, pagkagutom, na hindi sa mga bagay na material, kundi pagkagutom sa salita ng Diyos. Tayo ba'y nauuhaw o nagugutom tayo sa salita ng Diyos? Mga kapatid, yun ang pagkain natin ng kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, every time na ako'y mag-aaral, mag-meditate, gagawa ng banal na salita. At pilit kong inaano sa akin sarili, napakahirap. Kailangan natin ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin, mga kapatid. At ganun sa bawat elder o ministro na tumatayo. Pinagpupuyatan niya, pinaghihirapan in a sense na ibigay sa inyo yung masarap na pagkain. Amen. Upang kayo mabusog, kayo lumusog at lumakas, mga kapatid. At higit sa lahat, na kayo mapagtagumpay. Ngayon ba na yung humility? That is His strength. Amen. Kaya, makikita mo yung mga masunurin, mapagpakumbaba sa Panginoon, sila yung malalakas sa pananampalataya. Pero kita mo yung medyo may katamaran. Naninigas pa yung mga leeg. Hirap sumunod eh. Nanghihina sa pananampalataya. Tandaan niyo yan. Dapat diretso yung likod mo at saka yung leeg mo na nakikinig ka, alert ka, aktibo ka, kasi nakayuko ka palagi ganyan. Sabi nga, tumingin ka sa itaas, nakatingin ka sa baba. Ano nangyayari? Na maging maliwanag. Na kayo'y mga bigkis ng kapakumbabaan. Magbihis kayo. Para kung ikaw ay magbibihis, mga kapatid, dapat inaalis mo muna yung marumi, di ba? Tapos ibibihis mo yung malinis at saka bago. Irrespective kung ano yung pupuntahan mo, merong appropriate na dress. Mga kapatid, hindi yun ang tinutukoy dito ni Pedro. Ang tinutukoy niya is a figurative speech. Pero ang tinutukoy dito niya ang Panginoon. We have to put on Christ. That is a spiritual clothing. Paano? Basahin mo muna natin yung teksto rito. Dito sa Romans, dito po sa chapter 13 and verse 14, mga kapatid. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Sabi rito, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Alam mo, dugtong yun sa sinabi ni Brother Biboy kanina. You do not make no provision for the flesh to fulfill its lust. You have to walk in the Spirit. Para maano yan. Since a figurative speech, kailangan isagbat mo ang Panginoon. Ngayon, it's everyday yan. You have to put on Christ. Kaya pag nilagay mo, alam mo yung damit ng ating Panginoon. Pag nilagay mo sa damit mo. Sa umpisa, mag-a-adjust ka, di ba? Yan ang sinasabi ko sa progressive. Kasi sa maunang naligtas, sabi niya, put on Christ. Pero bakit? Nag-a-adjust. Dahil meron pang carnality. Merong tendency pa sinusunod yung kanyang sarili at hindi ang Panginoon. So, ngayon, pag nalaman yung mayroon pa palang
higit na mas maganda yung na itinuturo, yung sa turo ng lubos na pagpapakabanal, at yun ngayon ang tatanggapin mo. So, see, you're saved because of humility and repentance. Ganon din sa pagpapakabanal. Nagpapakumbaba ka ngayon. Dahil may nakikita ka pa sa iyong sarili. Mga kapatid, tandaan nyo, no? Karagdagan doon sa sinabi ni Brother Biboy kanina. At maganda yung pag-aaral. Na binibigyan tayo ng kalayaan na mamili to walk in the Spirit or to walk in the flesh. Ngayon, dun sa Old Testament, hindi nakakasunod yung mga tao. Walang problema dun sa law eh. Ang problema yung katawan. Hindi nakakasunod dun sa law. Kaya sabi, naging mahina yung law. But with the grace, mga kapatid, binibigyan tayong panibagong kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu Santo. That's the source of power. Kung bibigyan natin kalaya ng Espiritu Santo na manguna sa atin at siya rin ang tumira sa atin, mga kapatid, yan ang tinatawag. Ngayon, kailan mo pakumbaba? You have to deny yourself. You have to give everything to God. Ba napakaganda, mga kapatid? Ngayon, when you put on Christ, mga kapatid, anong sabi? You have to walk humbly before God. Si Enoch, sabi niya, siya lumakad kasama ang Panginoon. He walked humbly with God. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Hindi siya namatay, kinuha siya. Hindi na siya iniwanan, kinuha na siya. Sapagkat nalugod ang Diyos sa kanya. When you put on Christ, there's a willingness to serve God. From the smallest to the highest. Alam mo, kahit maliit lang yung ministry na tanggap mo sa Panginoon. Sabi nga, maaari ka ay taga-gitara, kay taga-preside, taga-imbita, lahat. Taga-linis, mga kapatid. When you put on Christ, lahat ng mga servisyo mo yan. Mahalaga sa Panginoon. Amen. At tatandaan natin, when you put on Christ, you're dependent on God. So meron kang consciousness ngayon that you have that inability, sabi nga, to do anything apart from God. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Tatandaan natin. Kaya, sa lahat ng gagawin natin ngayon, alam mo ba, when you put on Christ, you have to humbly ask the Lord, Panginoon, ito ba yung kalooban? What would Jesus do? Kanina, dadagdag ko sana dun sa kay Brother Romel kasi kay Brother Biboy na yung patungkol sa ang Holy Spirit kailanman hindi magkakamali, hindi magkukulang sa iyo. Pero ang tao magkakamali, maaaring magkulang. Kahit Kristiyano pa. Alam mo bakit? Kung minsan napapairal yung sarili. Nauuna. Dahil minsan may motivation tayo, may motive. And kasi may mga binata pa rin tayo rito. Lalo sa mga pagrelasyon. Hindi lang dito, pati doon sa ibang kongregasyon. Aabutin ang mensahe nito eh. Diba? May mga nakikipag-boyfriend dyan eh. At tapos kukumbiden sa iglesia para maligtas. Mga kapatid, tunay bang maliligtas yun? Paano kundi sumama lang yun para pagbigyan ka? Oh, mga kapatid, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, idalangin mo na kung siya nga. Kahit kapwa Kristiyano pa, dinadalangin yan kung sila nga eh. Oh, mga kapatid, sa mga kabataan yun.
Ngayon, sa mga matatanda, wala pa rin asawa, dinadalangin din sa Panginoon yun. Maaari mo, kahit sa katandaan, pwede ka pang bigyan ng partner. Pero kung iba naman, gagayahin na lang si Pablo, okay naman. Ang importante, kayo lahat nasa Panginoon. Tatandaan niyo mga kapatid, yung sabi sa Panginoon, kung ano yung ginagawa mo, kung kumakain, ano man ang yung ginagawa, gagawin mo sa ikalulhati ng baro. Amen? Amen. If you be put on Christ, sabi nga, and be clothed with humility, everything we do is Christ-centered, not self-centered. Tanda natin. At nung mga nakarang panahon, mga kapatid, karanasan ko yan. Bagamat ako ay Kristiyano na, hindi pa lubos na napabanan. Kuminsan na aking sarili nasusunod. Kaya nakita ko yung epekto sa aking pananampalataya. Kaya nang palagi natin dinadalangin, Panginoon na iuhan ko aking sarili araw-araw. Kung hindi ikaw ang lahat sa akin. At higit sa lahat mga kapatid, na alalahanin natin mga kapatid na mayroon dalawang klase magkalaban dito eh. When you put on Christ, mayroon dalawa yan. Yung grace at yung pride, nag-aaway yan. Ito ang ipinapasok ng diablo, yung pride, yung self. Ang Panginoon naman, mas higit na makapangyarihan yung kanyang biyaya. So, kung minsan bakit may mga Kristiyano na nababackslide? Kasi sa isang, dun sa kung paano nangyari kina Eva, ang nag-influensya sa kanila yung bad spirit, hindi yung Holy Spirit. So tatanda natin. Yan tayo magpatuloy dito sa sinabi ni Pedro. Dito sa verse 6. Kaya kayo mga pagkababa sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sabi rito, humble yourselves under the mighty hand of God. Yan ba niya sinabi ni Pedro yan, mga kapatid? Sinabi niya yung sa verse 6, makapangyarihan kamay ng Diyos. Doon tayo magpakababa. Pag sinabi yung makapangyarihan kamay ng Diyos, that's the powerful hand of God. Sabi ng iba, in English mo lang eh. Makapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung minsan, nagpapakababa ka, hindi dun sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Saan? Yung sa kapangyarihan kamay ng tao, yung sarili natin. O kamay ng iba. Hindi dapat doon na tayo nagpapakumbaba. Sa kamay ng Diyos. Ngayon, yung iba, kaya nahihiwalay sa Diyos o nangihina kasi nagpapasakop sila saan? Yung mga temptation of the world, yung mga attraction ng sanlibutan. Yan. Minsan nagpapasakop saan? Sa sarili pa rin. Ikaw pa rin nasusunod eh. Alam niyo mga kapatid, tatandaan natin palagi yung spiritual na buhay natin. That is an individual relationship with God. It's how you fellowship with the Lord. It's how you fellowship with the brethren. It's how you serve the Lord. How you pray, everything nandiyan lahat yan eh. It's an individual thing. Ngayon, pag magkakasama tayo sa worship, sama-sama tayo. Pero parang nag-iwalay na tayo. Doon makikita
Ngayon sabi rito, why do we have to humble ourselves under the mighty hand of God? Unang-una, merong kahirapan. Sabi ko nga, we are still under probation. Habang nandito tayo sa libutan ito, merong kahirapan din tayong alam ng Panginoon yan eh. Ang Panginoon nga, nahirapan din eh. Tayo rin haharap sa mga kahirapan. Kung minsan, tatanda natin, mayroong time na masaya-masaya ka. Pero sa isang parte, may nalulungkot ka pa. Di ba? Na-achieve mo nga, maging successful ka sa isang side, pero mayroong parte pa rin na kulang. Kaya nagkakaroon ka ng burden. Kakaroon ka ng kuminsan kakulangan, kuminsan para bang nalulungkot ka. So what you will do? Panginoon pa rin. Alam niyo ba na He gave us that privilege of prayer and humility. Na anuman yung ating kalalagayan, na harap tayo sa mga kahirapan, mga tukso, kalungkutan, kung ano mang mga pangailangan pagkukulang. There's an avenue of prayer. May binigay sa bawat isa. There's an avenue of faith. Sampalatayan natin yun. It's a part of life, whether you're Christian or not. But kagandahan sa buhay ng isang Kristiyano, tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, nananalangin tayo palagi. Because God knows the best for us. Mag-pray lang tayo. Sampalatayan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, uulitin ko ulit, na with every difficulties, test a trial we face. There's always the hand of the Lord in the behind. There's the wisdom of God. Kailangan natin yun. Alam mo ba na the more na lumalago tayo, the more we grow in faith, the more nabibigat yung pagsubok. The more we need wisdom. The more we need grace. The more we need the powerful hands of God. Tandaan natin yan. Huwag tayong bibitaw. Kaya nga, yung iba nga, alam din yun eh, na nasa kamay ka na ng Diyos. Pero mali yung interpretasyon, nasa kamay ka ng Diyos, kahit magkasala ka, di ka daw maalis dito. Hindi mga kapatid. Mali yung interpretasyon eh. Ibig sabihin, pag nasa kamay ka ng Diyos, huwag kang bibitaw. Huwag kang hihiwalay. Huwag kang gagawa ng masama. Kung tutusin, hindi ka mahiwalay sa Diyos. Pero because of the free will, nire-respeto ng Panginoon yung free will. Yung decision mo. Kasi ibig ng Panginoon doon sa decision mo, sa freedom na ibinigay niya sa iyo, doon walhatiin mo siya, susunod ka sa Kanya at pagkakatiwala mo lahat sa Kanya. That's humility. Sabi po rito sa ating binasa, kaya kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo Kanyang itaas sa kapanahunan. Sabi rito, that He may exalt you in due time. Mga kapatid, bago yung exaltation, humiliation muna. Humility. Tandaan niyo. Ngayon, kung titignan nyo natin binasa yung halimbawa ng Panginoon kanina, sa pagkatapos niyang magawa lahat yung kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ng Biblia ron, siya pinakadakila ng Diyos Ama, na binigay sa kanyang pangalan, na dakila sa lahat ng pangalan. Sabi niya, basahin nga natin ulit yun para maano natin. Doon sa, ano doon, Philippians 2:5-8, basahin natin. Ano po mga kapatid? Okay, dito. 2, chapter 5, hanggang verse 8. Amen. Sabi rito, kaya siya na sa verse 9, 2:9 pala. Philippians 2:9. Kaya siya na may pinakadakila ng Diyos
At siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa. Mga kapatid, kaya natin ito sinasabi. When you put on Christ, di ba, not dahil sa humility, lahat yun. Yung nandun yung humility. Sabi ko nga palagi, before humility, behind humiliation, sabi nga, makikita mo yung, after humility, andun yung exaltation. Ngayon yung sinasabi niya, in due time, darating ang panahon na tayo rin ay kasama ng Panginoon na iluluwalhatiin sa buhay na walang hanggan. Yung panahon, in due time, in God's time. So lahat ng mga mapagpakumbaba, masunurin, lahat ng mga nagtapat hanggang sa wakas, mga kapatid, sabi nga, God will exalt everything. Narinig natin yung pagmamapuri ng mga tao. Makita naman natin yung pagmamapuri ng Kristiyano. Ano yung pagmamapuri ng Kristiyano? Binasa natin sa Jeremiah kanina na makilala natin ang Diyos, maunawaan natin siya, at higit sa lahat na masa atin yung pagkakumbabaan, pananampalataya, wisdom, andun yung biyaya. Mga kapatid, napakaganda. Ngayon, pagpatuloy natin sa ating dito sa sinabi ni Pedro, at yun napakaganda sa verse 7. Na iyong ilagak sa kanya lahat ng iyong kabalisahan o sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Mga kapatid, alam ng Diyos na hindi madali. Alam ng Panginoon niya. Magmula nung umpisa pa lang hanggang sa katapos, alam ng Panginoon na hindi madali. Nung tinawag niya si Pablo, sabi niya, dahil sa aking pangalan, marami siyang haharaping mga pagsubok, trials. Si Pablo. Si Pedro, ganun din. Lahat. Kung sila, mga kapatid, ay dinaanan nila, dadaanan din natin yun. Sapagkat tayo ay nasa Panginoon. Dahil sa kanyang pangalan, mga kapatid, na dala-dala natin, hindi magiging madali. Alam niyo kung bakit? May kumakalaban sa atin palagi ang Diablo. Galit ang Diablo sa lahat ng mga Kristiyano. Sapagkat dati niya tayong pag-aari, alipin, ngayon wala na tayo. Nasa Panginoon na tayo. Kaya nilalabahan tayo. But, mga kapatid, anong sabi ni Pedro? In humility, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ilagak sa Kanya lahat ng iyong kabalisan sapagkat tayo pinagmamalasakit niya. Minsan makita natin yung mga prayer request. Sa lahat. Magmula sa spiritual, maging sa karamdaman, maging sa problema, maging, hindi naman problema, mga pangangailangan ng bawat isa. Maging sa pagpapatay ng iglesia. But you know, one thing mga kapatid, ito, palaging ilagak natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, alam din niya yun. Pero alam niyo ba na wino-work out ng Panginoon, na tayo rin ay mag-work out. For if God is working with us, mga kapatid, lahat yan naman in God's time. Yan ay nagkakalakip-lakip, pagkakaroon ng Panginoon. Ngayon, may mga dalangin tayo. Bigyan ko na lang halimbawa yung ating mga kapatid. Sina Brother Ricky, kasi Sister Geng. Darating araw. Pag ikalooban ng Diyos, magkakaisa yan. Buong pamilya, ibig ng Diyos na sama-sama nagsasapa. Kaya ako rin, may mga kamag-anak ako, may anak ako, na hindi pa, wala pa sa Panginoon. But we have this hope na balang araw, sila rin ay tatanggap sa Panginoon. Amen. Sila rin maliligtas. Pagpapatuloy natin si pag-pray, share yung Word of God. Mga kapatid, in God's mysterious way or not, darating ang araw. Sila rin ay
maliligtas. So we have to cast all our burdens to the Lord. Marami tayong burden, mga kapatid. Lahat tayo mayroong burden. Iba-iba nga lang. But you see, sabi nga walang imposible sa Panginoon. And this is the way na sinabi na it is a great encouragement na binigay ni Peter na binibigay din ng Panginoon sa kanya. Sa atin lahat. That to get rid of all our burdens, sabi nga, you have to cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Alam mo na pinagmamalasakit ka ng Diyos. Kailangan hindi lang isang beses. Patuloy natin idinadalangin yan, mga kapatid. At alam ba na kung paano napatunayan na natin yan sa Panginoon ng mga nakaraang panahon? Bakit hindi pa natin higit na pagsumikapan? But with all boldness of faith, the assurance of the promises of God, sabi nga, I'll never leave you, nor forget, nor forsake you. Sabi, di kayo iwanan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanyang mga anak. Kung paano ang magulang palagi nakatingin sa kanyang mga anak. Higit pa kaya ang Panginoon, mga kapatid. Now, kung minsan yung pagsubok problema, so natapos isa, mayroon namang isa. Tapos isa, mayroon isa. Well, there's a purpose. There's a great purpose. Great purpose of tests and trials. There's a great purpose sa Panginoon. So that you have that humility to learn to put into God's hands and give it. Kailangan ibigay mo sa kamay ng Diyos. Pag nasa kamay mo, mabigat yan eh. Nasa balikat mo, nasa kamay mo, mabigat. Pero kung ibinigay mo sa Diyos, nasa kamay na niya, wala na sa'yo. Ginagawa ba natin yung mga kapatid? Alam niyo mga kapatid na yung kabigatan ng buhay, there's a burden. Marami tayong, nung naalala ko nga nung bagong dating kami ni Sister Bell dito sa Canada. Siyempre, pag galing ka Middle East, pagdating sa Middle East kasi, paglapag na aeroplano, meron ka ng sweldo. Kasi foreign hire kami nun. At meron ka ng tirahan, meron ka ng lahat, ready na lahat. Pagdating mo sa Canada, sa'yo lahat. Mag-umpisa ka sa zero. Pati trabaho, wala kang trabaho. At una kong trabaho nga, dati ako sa hospital, nagtrabaho sa UPS, nagbuhat ng mga karton galing eroplano. Mga kapatid, 9 months ako nagbuhat. Sabi ko, every time nagbubuhat ako mabigat, Panginoon, hanggang kailan ako rito? Panginoon, hanggang kailan ako rito? Hanggang sa dumating ng birthday ko. Inalis na ako, Panginoon. Pinasok na ako sa hospital. Mga kapatid, hindi ko makakalimutan yun na tuwing birthday ko, mayroong regalo ang Panginoon. But the greatest gift na natanggap ko sa Panginoon, ang Panginoon Kristo. Amen. Because of Him, salvation. Because of Him, my service. Because of Him, mayroong banal na buhay. Because of Him, meron akong mga kapatid na tunay nagmamahal sa akin. Sa amin, sa atin lahat. Amen. Dumami ang aking kamag-anak, kapamilya sa Diyos. Di ba? At hindi lang basta kapatid. Mababait na kapatid. Pinabait ng mga Panginoon, ng Panginoon. Amen. Saan ka makakita niyan? Amen. Kaya sabi nga, sa pansamantalang tayo naglalakbay sa libutan ito. At yung lahat ng mga bagay na kinakarap natin, balang araw, matatapos. Iiwanan natin lahat yan sapagkat hanggang dito lang. At mayroong pag-asa na binigay ang Panginoon sa atin.
sa lahat ng kanyang mga anak. Pagpakumbaba. Yung rewards of humility. Basahin natin yung mga kapatid. Dito sa Proverbs 22, dito po sa verse 4. Sabi rito, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Pakinggan niyo mabuti. At humility and fear of the Lord. Pinagsama mga kapatid. Hindi lang may humility, pero may fear of the Lord. Makita mo yan na sinabi rito. But then, yung reward niya, riches. Hindi ito yung riches na pang material, kundi spiritual riches. The greatest spiritual riches in Christ. Ito yung galing sa langit. Ito yung bibigay sa atin. Natanggap na natin yung iba rito. Tanggap na natin. Pero yung iba, nandun pa sa, naghihintay sa atin. At honor. Saan ka makita ng greatest honor? Hindi yung kung ikaw ay naging cum laude, kay matalino, dito pinapipitagan ka nila, Mga kapatid, is honor from God. God honors your life because of Christ. Because you got that humility to put on the humility of Christ. There's an honor na naghihintay sa atin sa itaas. At lahat ng ginagawa nyo, paglilingkod nyo, pananalangin, lahat ng sacrifice mo, alam ng Diyos yan. Nasa puso't kaisipan ng Panginoon ng lahat ng ginagawa nyo para sa Panginoon. Sabi nga, yung isang basong tubig lang, hindi makakalimutan ng Panginoon. Gaano pa kaya? Yung isang kaluluwa nga, na mailapit mo sa Panginoon, napakahalaga na yun. Nagdiriwang ang langit. Pero yung nadadagdagan pa dahil ikaw ay matapat sa Panginoon, pagpapalain din yung paglilingkod mo sa Panginoon. It's an honor to God na maraming naliligtas. Magbibigay ito ng kaluguran at kaluwalhatian. Not only in this time world, at higit sa lahat yung life. Binigyan tayo ng spiritual life dito. It's a heavenly life, destined for heaven. Kaya yung binigay sa atin na buhay na yun, pakamahalin natin yan. Ingatan natin yan. Nahigit pala yung buhay na yun, pagyamanin natin na patuloy tayong dumaan doon sa makipot na daan. Sapagkat yun ay daan papunta sa langit. At pagdating doon, doon natin mauunawaan lahat. When, sabi nga, we met Christ. Yung buhay na walang hanggan. Minsan nagsisharing kami ni Brother Romel patungkol dyan. Yung paano nag-umpisa. Yung from the very beginning, sabi ni Brother Romel, yung mga meron mga i-explore nilang mga bagong planeta, mga stars na billion of years. Paano kaya, sabi ko, paano naman yung sa Panginoon? Paano siya nag-umpisa? That's a great mystery na hindi maabot ng kaisipan, sabi ko. At ganoon din yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi binigay ng Panginoon yung katugunan yun dito sa Biblia, pero pagdating natin sa itaas, maunawa natin yan. Amen. But for the meantime, dito tayo sa libutan na ito. Yun ang pagsikapan natin, mga kapatid. Nawa na. Sabi nga ni Pedro, we have to be clothed with humility. Pagpatuloy natin, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakabuti. Ito po yung magaling na bagay. At mga kapatid, at mayroon man tayong mga alalahanin, ano man ang ating dinadala, God is here. God is always here for us. Yun lang po ang ating maiksing mensahe at pagpalain ng Diyos kanyang pananasal. To God be the glory. Tayo ay mananalangin. At sa panguling panalangin at kung sino man ang ibig lumapit sa Panginoon, meron kang pangailangan. Kayo po'y lumapit sa Panginoon
ano man yung burden, ano man yung ibig lapit sa Panginoon. Gusto niyo pang higit pang maging malakas sa Panginoon. Lapit natin sa Panginoon. At habang kinakanta natin yung oras, anong pagkanta ng panawagan, tayo manalangin sa Diyos. At ako rin ay lulod sa Panginoon. At pagkatapos nito, inihiling natin kay Brother Jet na padalangin tayo lahat bilang huli. At tayo muna ay madudulog lalapit sa Panginoon. Niling natin kay Brother Jet. Tayo pamanaan sa panalangin. Amen. Brother Jet? Diyan ba si Brother Jet? Yeah. Pero di yata narinig. Okay. Hilingin na natin kay Brother Arthur Marzan. Panalangin. Tayo Panginoon, dakilan naming Ama na maibigin at makapangyarihan sila. Maging pagpapaan. Salamat po Diyos sa iyong mga salita na dinugusto po sa kalagitnaan. Patuloy po magpapalakasan. Salamat po sa inyo na pinatapila ka po namin. Mga gawa mo sa inyo. Ginawa mo po kami, Panginoon. Mga salita, patuloy mong ibigay sa akin.